Kumbinsido ang ilang kongresista na may probable cause para iakyat sa impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos kumpirmahin ng Commission on Audit na inisyuhan nila ng Notice of Disallowance ang bahagi ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Iisa pa lamang sa mga ipinunto sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang natatalakay ng House Committee on Justice. Ito ang maling paggamit umano ng kanyang confidential funds sa Office of the Vice President at noong nakaupo pa itong Education Secretary. Pero ngayon pa lang, nakikita na ng ilang miyembro ng komite na meron ng probable cause para iakyat sa Senado ang reklamo para sa paglilitis. The determination of probable cause will depend on the exclusive judgment of the justice members, no? But there is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already. Kung kahapon magbobotohan na kami, ako personally, boboto ako for probable cause. Ang nakakumbinsi sa kanila ang sinabi sa pagdinig kahapon ng Commission on Audit na pinalna ang Notice of Disallowance sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos noong 2022. Pinababalik ng COA ang pera sa OVP dahil bigo raw itong sumunod sa Joint Circular Guidelines tungkol sa paggamit ng intelligence at confidential funds ng pamahalaan. Tinukoy rin ng mga miyembro ng komite ang testimonya ni Ramil Madriaga na naghatid siya ng pera mula sa confidential funds sa iba't ibang lugar. Kung saan sinasabi ho niya na meron po siyang ginawang pagtanggap at pag-deliver po ng mga duffel bags sa tatlong separate location, supposedly containing cash from confidential funds. No? Ito pong lahat ng mga ito, yung pong magiging mabibigat na batayan para po masabi po natin na meron pong probable cause to impeach the Vice President on the basis of confidential funds. Wala sa pagdinig kahapon si Duterte dahil pinili niyang wag dumalo. Pero sabi ni Committee Chair Jervy Luistro, kung hindi mapapasinungalingan ng bise ang mga sinabi ng mga testigo, Considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause. sa susunod na hearing ng House Committee on Justice, inaasahang tatalakayin ang alegasyon ng pagkakaroon ng bise ng unexplained wealth. Ang susunod na hearing ng House Committee on Justice ay gagawin sa April 22. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.